binalikan natin na project sa Phase 6A. Plastering dito si Kuya Richard. Good morning po. Good morning. Good morning. Linya, papunta po yan dito sa baba at saka water supply. Yan dito na din. Yung binili natin na ito na yung ginagawa ni Louie rito. So, maliit na siya pero cash up. Kaya ang ginawa namin kahapon, wala muna itong dalawa na to. Para kami ng handrail. Kailangan may handrail yan siya. Just dito, gawa ng iniwan natin siya ng mga 4 na kwarto po siya. Yung pang-4 na kwarto nandito. Na design. Ito, lagi nyo pong subaybay. Yan, shoutout nga po pala dun sa mga nagme-message sa akin, nagtatanong regarding po rito. Ito, nag-start po yung kanyang dental clinic. Ayan, 090706. Yan, 230 cm. Ito nga po palang isang kwarto, since maliit na lang siya. Good morning po mga Karo House, good morning. Araw po ng Martes ngayon, June 4. Ayan, bumili tayo ng waterproofing, 1 galon. Additional na wine na detress at saka itong baby roller. Ayan, 925 pesos. Bali gagamitin po natin to dun sa Phase 3. Okay, let's go. Tara. Okay mga Karaos, nandito na tayo sa Phase 3. Bali yung assignment natin ngayong araw na to yung clinic. Tapos itong second project natin dito sa Phase 3. At saka yung sinimula natin na binalikan natin na project sa Phase 6A. So yung ibang ongoing project natin, hindi naman po yun na nagmamadali. Meron din po tayo mga hinihintay pa na mga materyales para dun sa mga ongoing project pa. So ito mga Karaos, enjoy watching. Samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Tara! Alright, attendance muna tayo. Yung nagpa-plastering dito si Kuya Richard. Good morning po. Good morning. Good morning. Bali mga Karaos, hindi ko na nga pala nasama yung sa Phase 4. Yung sa Phase 4, isa rin yung sa may assignment tayo dun. Itutuloy po dun yung ating tiles installation sa flooring. And dadaanan natin sila mamaya. Si Marvin, good morning. Good morning. Good morning. Tsaka si Adonis, good morning Don. Good morning. Doon pinapabili ni Adonis. Okay, bali yung sa CR sa taas, ayan na. Meron na tayong linya dyan, floor drain, water closet at saka sa supply ng tubig. Bali, gagawan po yan ng linya, papunta po yan dito sa baba at saka rito sa ating septic. Yung septic natin medyo malapit lang. Floor drain yan, lalagyan din natin siya ng linya para dun sa release ng tubig at saka water supply. Yan dito na din. Yung binili natin na waterproofing para po yan dyan sa taas. Okay, ito na yung ginagawa ni Kuya Richard. Yan, plastering para maging ganito po kaganda yung mga poste. Yan. Isa po sa mga pinagagawa natin sa kanila, itong medyo agwa na to sa mga renovation namin. Lagi po namin yan binabakbak. Lagi po namin tinatanggal yan. Kasi sa roofing trusses na nakakasagabal po siya sa layout. Yung iba napansin ko, ginawa nila na ganun, nandyan pa rin. Ang problema kasi niyan, kapag umulan, may stock yung tubig dyan. Hindi mo naman niya malalagyan ng flashing eh. May stock yung tubig dyan, maaaring tumulo dito. Yan, kanya-kanyang diskarte tayo na. Kanya-kanyang diskarte sa paggawa. Yan, bali electrical pa rin kay Kuya Boy dito sa kabuang bahay. Good morning po Kuya Boy. Morning, boy. Morning. Tsaka si Louie. Louie, good morning. Good morning. Yan, ito na yung ginagawa ni Louie rito. Yan, lababo. Tapos dito may buhos pa kami rito. Yung portion na to, makikita nyo medyo maliit na siya pero kasya pa yung gas tank dito. Yan yung gas tank. Tapos may konting slab pa siya. Dito nga po pala sa interior, nagpapadagdag si client ng 110. Bali 3 saksakan yon sa sala, sa kwarto at saka dito sa kitchen. Yan, yung ibang mga appliances kasi nila, meron silang mga 110. Nagawa na namin yan noon sa bahay ni Ma'am Tep dito sa Phase 2. Kunyari, ano ka, US citizen, talagang mga ano doon, mga gamit 110 lang. Tayo dito sa Pilipinas 220. Yan, bali lilinisin po to. Iiwan ko yung blower dito para ma-blower ko din, iwa-waterproofing. Pero bago yun, applyan muna yan ng epoxy paikot. Yan yung mga downspout, water line, tapos itong buhos paikot. Kung paano natin ginawa yung preparasyon dyan sa slab, ganun din yung gagawin dito.
Ito yung pinaka master's bedroom ni ma'am. Yan, maglalagay po ng 110. Ito palang mga bakal na to, ito yung mga tubular na to, hindi pa natin ito nababayaran sa hardware. Yan, dadaan muna tayo. Bali yung paggagamitan nito, yung mismong roofing process lang at saka yung pinaka-framing ng bawat poste. Yan, pinaka-framing. Dapat ito naka-schedule ngayon, kaso nga lang meron pang medya agwa dyan na hindi pa natatanggal. Kailangan matanggal muna yung medya agwa dyan, tapos dire-diretso na tayo rito. Ayan, nagkakaroon na po ng forma itong harapan ng bahay. Tapos yung panambak natin dito, gagawa ko ng paraan para matanggal to. Kasi yung unang kinonta ko dito, hindi yata siya pwede. Yan, kasi medyo madami na. Yan, para yung ano na po yan, yung mga kahoy na yan, mailipat namin. Para ito ay mabigyan na rin po ng preparasyon to. Yan, kailangan ma-waterproofing rin yan, tsaka mamasilyahan. Sa phase 4 tayo. Ito rin yung isang problema ko rito, yung panambak namin at saka yung mga kalat namin dito. Bali yung ibang kalat kasi rito na debris, mga panambak, galing din po ng Metrobil, kaya dumami to. Meron na tayong nakausap, si Kuya Jun. Yan yung dating nag-ano sa amin, naghahakot. Okay, assignment. Tsaka bati tayo si Ricky. Good morning. Good morning. Yan, good morning. Chi, good morning. Good morning, boss. Wala si Chichi kahapon. Okay, ito, nagsalandra na sila ng buhangin. Bali, syempre, yung ginagamit natin sa dry pack, binistay po yan. Yung mga pinong buhangin. Yung installation ng tiles, mapapansin nyo, wala muna rito. Wala muna kami dito. Bali, ang diskarte pala namin, Rick, inuhuli namin to para may daanan kayo. Okay, yan. Inuhuli namin to para yan, may daanan. So, isa yan sa diskarte namin kasi pag row house, lalo na inner, wala naman pong lagayan ng ibang gamit. So, ayun, nakakadaan sila. Iba pa rin po kasi kapag yung mga tiles na bagong kabit ay hindi inaapakan. Yan, iba pa rin yun. Mas maganda talaga to pinapalipas ng 1 day. Yan, bago po ito apakan. Yan, pero kahapon naman, okay na. Kaya ang ginawa namin kahapon, wala muna itong dalawa na to para pagdating po nila galing break time, may dadaanan muna sila rito. Okay, yung installation ng tiles natin ay ipagpapatuloy na yan hanggang dun sa kwarto. Yan, dire-diretso na po yan hanggang kwarto, ilalim ng lababo. Same tiles lang yung gagamitin natin dito. Dito nagpasobra na ako ng tiles kasi pag dumating po yung time na baka magkulang, malayo po yung pinanggalingan nito sa Wilcon pa. Yan. Okay, yan muna ang assignment natin ngayon. Yan, bali pinag-partner ko yung mag-ama palagi para matrain ni Ricky to si Chichi. May future to eh. Tsaka si Marvin, yan, may future yan sa amin. Yan, pinagpa-partner ko sila mag-ama. Tsaka isa rin yung motor. Kasi para pag uuwi sila sabay, pagbabalik sa trabaho sabay. Ayan, may buhangin tayo, may semento, alalay lang tayo sa mga materyales. Pag magkulang, madali na naman po magpasok. So, ayan na muna sa ngayon. May mga plywood na nga rin po pala kami rito. Yan, para sa mga finishing carpentry. So, ito na muna sa ngayon para dire-diretso yung trabaho natin. Okay. Yan na. Kayo na muna bahala, Rick. Hanggang continue na yan sa loob. Sige. Phase 6 tayo mga karohas. Kahapon nag-overtime po sila rito between 5 to 9 PM. Yan. Room partition. Yan, room partition tayo. Yan, si Kuya dito, good morning. Good morning. Sabi lang, good morning. Yan, room partition. Bali, ang gamit natin dito, metal studs. Yan, mga metal studs. Pati sa framing metal studs. Pwede rin naman metal track. Pero mas maganda kasi kapit kapag naka metal studs. Yuyupiin mo na nga lang mo yung bandang taas. Yan, yuyupiin mo na lang to. Bandang taas at saka bandang gitna. Mas matigas kasi to. Yan, mas matibay. Yan, metal studs. Tapos 1/4 na hardflex. Yan yung gamit natin. Laki ng kwarto rito. Ito nga po pala sa dimension ng kwarto. Yung unang iabutan natin dito, nakasagad po yun doon sa dulo.
Bali 3 kwarto po to. Pinagkasya namin. Isa nga po palang Athena unit to. Athena unit. Tapos bali nasa 5 metro po yung kanyang ano, yung kanyang length. Nagkaroon pa siya ng hallway rito. Yan, dito gagawa pa kami ng handrail. Kailangan may handrail yan syempre. Yan, hallway lang po siya. Tapos yung design dyan, pwede nyo gawing altar. Yan, pwede kayo maglagay ng altar dyan. Or kahit na anong decoration and design dito sa wall. Yan, pwede. Picture frame, family frame, yan pwede. Yan, makikita mo dito yung ano, yung hagdanan at saka dito sa baba. Ang kagandahan nito, itong mga ilaw na to, pag napundi yan, madaling palitan. Tsaka gusto mong linisin yung part na to, malilinis mo kasi hindi nakasagad yung walling dito. Hindi siya nakasagad. Yun ang kagandahan po dyan. Mga ginamit pa rin natin materialis dito, yung hamba, solid door yan. Yung hamba, solid. Yung door jamb, solid. Tapos yung mga pinto, solid din. Mahogany. Meron tayo pa parating na delivery, mga metal studs na kulang na. Ngayon pa lang tayo makakapag-adjust dito. Gawa ng iniwan natin siya ng mga ilang buwan. Hinintay kasi natin yung kuryente rito. Tapos bali, itong unit na to, may 4 na kwarto po siya. Yung pang-4 na kwarto nandito. Ayan. Bali, magagawa na lang namin yung kwarto nito kapag ka nalagyan na po ng mga kisame ito. Yan, solid yan pag nalagyan na po ng mga kisame. Sa mga nag-aabang ng Athena model, yan ang Athena design. Ito, lagi nyo pong subaybayan po itong vlog namin dito. Yan. Sa mga nag-aabang po. Tsaka naghahanap ng 4 na bedroom, may garahe, may kitchen, may dining. Yun. Abangan nyo po ito. Yan, shoutout nga po pala dun sa mga nagme-message sa akin, nagtatanong regarding po rito. Ito, nag-start na po ulit tayo rito. Yan, konting buwelo lang dahil kakaumpisa lang ulit. Tsaka yung mga gate pass po kasi nito expired na lahat, kaya kailangan natin kuhaan sa Biyernes para makapagpasok ulit ng mga materyales. Alright, tara, punta ako sa clinic ni Doc doon sa may Carissa. Let's go. Balik tayo rito sa ginagawa naming renovation. Yan, slight renovation lang to para maging pwesto ng clinic. Yan, maganda lang rito yung maganda tingnan. So hindi naman talaga nila to pina-fully renovation. Ayun nga pala, may aircon na. Yan, bati mo na si Master Jojo, good morning. Hi, front desk na lang yung ginagawa ni Master Jojo rito. Front desk, tapos ito nga po pala yung kitchen counter. Kitchen counter. Pwede rin kasi kitchen counter to eh. Yan, counter lang na may kitchen sink. So pero hindi po talaga to ginawa para sa kusina. Yan, para po sa operating area po ito. Kaya ganito. Tapos open shelves na lang po banda ron. Ayan, may 2 swing door. Ito yung ating stainless new kitchen sink. Tapos may tiles yan sa magkabila. Tapos meron pang saksakan. Tapos ito nga po pala napili na tiles yung kagaya dun sa Lumina, dun sa second project natin. Tapos yung pinakabit nila ang aircon dito is 2.5. Yan, 2.5 horsepower po ito. So ito na lang po muna yung mga assignment namin dito. So wala muna rito si Bilog at saka si Kuya Dindo dahil kailangan muna matapos to para lumuwag. Pag lumuwag to, general cleaning na po kami rito, then retouching, tapos pipinturahan na po yung mga ginawa pong carpentry. Yan, ngayon bibili ako ng tiles para sa ibabaw po ng ating front desk. Saka bibili rin po tayo ng wall-fluted panel. Yun po yung gusto ni Doc dito, naka wall-fluted panel. Okay na muna tayo rito. Iwan muna natin si Master Jojo. Dala natin yung owner. Sumaglit tayo rito sa City Mini Home Depot. Ito yung WPC na ilalagay dun sa front desk na ginagawa ni Master Jojo. Tapos papartneran na lang namin ng tiles sa ibabaw. Bali, itong ganitong klaseng tiles, ginamit namin to dun sa toilet and bathroom at saka sa hagdanan sa may Metroville. Yan din yung napili natin. Tara. Ihatid na po natin yung mga WPC at saka yung tiles. Ayan. Dire-diretso lang naman po yung gawa dyan. Yan, pinag-usapan na namin ni Master Jojo din yung mga gagawin pa dyan. At kung ilang araw pa matatapos, siguro 1 araw na lang po yan at kalahati.
Isang araw at kalahati na lang ay tapos na po yan. Yan, nag-update din po ako sa mga gawa namin dito sa labas. Kasi alam naman po natin mga karos, yung mga kliyente din namin ay hinihintay rin po tayo rin sa Lumina. Yan, ito po kasing clinic na to is sideline lang po siya. Pero para matapos na rin, nagpapa-whole day na po ako dito sa clinic para makatutok na po tayo dun sa mga project natin sa Lumina. Yeah, kagaya nga ng sabi ko sa intro, hindi naman po talaga nagmamadali yung mga client. Alam namin yung mga yung mga transaction namin. Tsaka bago po ako nagpapagawa sa unit, kailangan po talaga merong gagawin. Kailangan may materyales. Dito po kasi sa Lumina, pahirapan pa maghanap ng ng paperma ng mga gate pass. Pero ito nga, sabi na nakaraan, regular na every Friday. Yun, isang beses na lang po sa isang linggo ang pagkuha ng gate pass. Kaya kung wala po tayong gate pass, wala rin tayo may papasok na materyales. Bali lahat po ng bagay na yan ay pinaintindi natin sa mga kliyente natin, lalo na doon sa mga ongoing project. Okay, break time muna. Yan, kasama ko nga pala si Mrs. Yan, basta merong binibili yan, minsan kasama natin si Mrs. Yan. Tapos ang nakalimutan ko lang ngayon, yung CCTV at saka yung additional na ilaw na ilalagay sa clinic. Nandun na ako kanina sa paradaan, hindi ko pa nadaanan. Yun lang yung nakalimutan ko. Bali mag-i-e-bike na lang ako para kunin yan. Okay, binayaran na nga po pala natin yung mga tubular na nakita natin doon kanina sa site. Ayan, 20,770 po siya. Ayan, tapos bumili tayo ng no more nail para doon sa clinic ni Doc. Ito yung pinangkakabit namin sa sa WPC. Ayan. Thank you ha. Salamat. Ayan mga karaos, after break time, yan, balik trabaho tayo. Yun na. Lagi tayo may baon na tubig. Mamaya nga po pala dadaan tayo rito sa Parada, sa isang branch ng clinic nila Doc. Tapos kukunin natin yung ibang materyales din, dadalhin uli natin doon sa Carissa. So ito, update na tayo sa mga project natin dito sa Lumina. Yan, tara. Ito muna yung una natin pinuntahan. Bali may kailangan tayo rito. Si Adonis, kinokompleto niya na po yung mga ginawa niyang plumbing. Diyan po kasi sa second floor, meron din pong CR niyan dito sa first project natin dito sa phase 3 na isang Angelic. Kanina doon, okay na rin yung plumbing doon para po doon sa CR sa taas ng second project natin. So ito yung mga kailangan natin bilhin. Meron pa naman elbow na detress dito. Yan, meron pa naman. Tapos kailangan lang natin magdagdag ng fittings para makompleto ito. Kaya hindi naman na ganun kadami. Yan. Sa waterline, kailangan namin ng pababa. Yung ibang materyales ng waterline dito namin ginamit para magkaroon lang po ng connectivity papasok po rito sa loob. Yan, meron pa tayong rito, kalahati na lang magagamit nito. Yan, ang sukat nito 3/4 para dito na lang po yan. Yan sa drain ng ating aircon. Ito muna yung mga naiwan trabaho muna natin dito. Yan, bali lalagyan na po ng connectivity ni Adonis to para pagka ginamit po yung CR sa taas. Yan, nakatap na siya rito sa ating septic. May waterline na rin. Tsaka yung release or yung floor drain. Yan, meron na rin. Yan, kumpletuhin ko lang muna. Yan, parang kaninang umaga bumili din tayo nito dun sa second project natin. Ito, bali 500 dito. Hatid na natin kayo doon. Tara. Dito na lahat doon. Dito na tayo sa Paradahan. Alam niyo ba yung lagi kong hardware na pinupuntahan? Ayan, si Melanie Hardware. Yan lang po yun. Tapos ito yung pain center minsan na pinupuntahan natin. Ayan po yung kanyang dental clinic. Ayan, 0907-060-7688. Ayan, dito lang po yan sa taas. Isa po yan sa mga branch ng kliyente namin doon sa may Carissa. Nakinuha lang natin dito yung ating CCTV camera.
Tsaka additional na ilaw para po dun sa may front desk. Yan. Bihira po ang dental clinic dito sa around Tansa. Yan, affordable at saka magaling po sila. So sa mga gusto lang na malalapit po rito na nanonood ng video natin, tara. Okay, final update na po tayo mga Karaos. Bali, dito tayo magbibigay ng final update sa binalikan natin project dito sa Phase 6. Ito nga po pala yung aming ikatlong project dito, taon 2024. Isang Athena model house. Yan, bali ang content natin ngayon, ginawa po naming 3 bedrooms yung taas po ng Athena. So sa mga kumuha po ng Athena, kaya naman po gawing 3 bedroom po yan, pero conforme na nga lang po yung dimension kay client owner. So ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano po yung mga sukat, at ipapakita ko po sa inyo yung actual na design at saka yung actual na pagkakadibisyon na ginawa namin dito. Yan. Ito nga po palang Athena na to ay 4 bedroom, pero sa taas 3 bedroom. Yung isang bedroom nito nandito sa may gilid, sa may corner area. Ayan, yan po yung space dyan. So abangan natin yan. Okay, dito na tayo sa taas. Bali may pa-hallway dito, kaya kahit pa paano lumit ng konti yung mga kwarto. Ito yung pa-hallway niya. Ang kinuha lang namin dito 60 cm lang. Magkakaroon ng handrail yan. Okay, umpisa tayo rito. Ito yung isang kwarto, bali 130 by 250 cm ang dimension nito. So 130 by 250. So rito kasya yung single bed. Kasya po yung single bed. Okay, magkatapatan yung pintuan. Tapos dito sa gitna naman, yung second room, may dimension naman po ito na 214 by 220. Yan. Yan, may nakabang na para sa aircon dyan. Pintuan. Bali, ang pinaka-dimension nito is 220 by 214 cm. Kasya naman po dito ang double side, double bed frame. Kasya po dyan yung mattress. So yung location nya, so dun po banda yung headboard papunta po rito. Yan, pwede po yan. Tapos yung dito naman, yun yung headboard nya, sa headboard papunta rito. Ito yung pinaka master's bedroom. Yan. Ang pinaka dimension naman nito 3 meters by 230. So 230, yan, 230 cm by 3 meters. Yan. Sa plano, dyan magkakaroon po ng closet dyan sa dulo. Tapos dito na lang yung mattress nila, bed frame. So yan na yung parang pinakalaki nya. Ito yung pinakamalaki. So 3 bedrooms, pinagkasya po namin dito. Okay, bali binubuo pa lang po yung mga division gamit po yung studs. Tsaka itong ating mga hardiplex na 1/4. Ang tawag po sa ganito pa maraan, basic method po ito. Tapos nilalatag na rin po namin yung ibang part pa ng kailangan sa outlet. Yan. Ito nga po palang isang kwarto, since maliit na lang siya, isang outlet na lang po yung nalagay natin dito. Isa na lang dito banda. Tapos dito banda, kahit pa paano meron din siya isa rito. Yan, isang outlet dito. Dito medyo dinagdagan namin. Yan, meron siya isa rito, medyo tinaasan natin. Sakaling meron silang computer table na ilagay rito, yan, okay lang. Tapos 2 tugang, isa rin tsaka rito. Yung mga part ng tatamaan ng mattress or ng bed frame, hindi na po natin nilagyan. Okay. May pa-hallway tayo, pero walang bintana, walang window. Ayan. Ayan mga Karaos, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Maraming salamat po muli sa pagbisita dito po sa aming channel. Sa mga bawat nanonood po, mag-iwan po ng like sa mga napapanood nyo po sa aking mga video. Also, pakishare na rin po sa mga nagustuhan yung video dito sa aking channel para madagdagan pa po tayo. Yan, nasa 135,000 subscriber na po tayo. Sana umabot tayo ng 150 to 200 para madagdagan po yung ating mga viewers.
Ito mga ka-Rowhouse, marami tayong aabangan dahil meron tayong mga naka-line up na gagawin dito sa project natin sa phase 3. Bali meron tayong roofing trusses dyan, PVC panels na hanggang ngayon ay hindi pa na-i-deliver. So paano? Kita-kita na lang po tayo for the next vlog. Yan, God bless. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna. Yan, dumaan tayo saglit dito. Yan, natanggal na po yung ano rito, yung panambak. Inabot din po siya ng isang mini dump truck. Yan, malinis na po dyan. Tapos isa sa mga assignment namin yung medyo agwa dyan sa may porch. Yan, ipapabaklas po natin. Bali may mag-overtime po ngayon. Pagpasok natin bukas, yan, hindi na natin makikita yan. Okay, tara.